Hi guys! Welcome sa aking channel, and for today's video ay samahan nyo kami sa aming night shift duty. So pagkagising nga namin ay nag-dinner na kami mga 6 PM ng gabi, and after ng dinner ay nagkape muna. After ng kape ay pahinga lang konti at maliligaw na para sa pag-prepare na aming pagpasok. And yan na nga, pinasok ko na yung baon namin sa bag kasi baka makalimutan. Wala pala kaming free meal sa night shift. Meron lang kaming meal allowance and nagbabaon kami ng sarili namin. Mga tinapay lang naman, and 30 minutes din ang break time namin sa panggabi. Kaya mabilis ang kain lang. 8 hours ang pasok namin. And yun lang nga, nag-prepare na kami kasi nga may kasama kami nag-aantay sa baba, si Reggie, ang aking ka-department. Tatlo kami naglalakad ng sabay-sabay, umaga, tanghali at saka gabi. Wala kasing bus na papuntang company pag ganitong oras. Pag pang umaga naman kami may bus 4:50, pero masyadong maaga pag dumarating sa company, kaya mas gusto na din namin maglakad at marami namang nakakasabay. Yung iba naka-bike, naka-scooter. Dati talaga naka-scooter kami ni Pogs, pero binenta na namin kasi parang hindi siya worth it para sa aming dalawa. Kaya lakad na lang. Yung mga kasama na yung mga akyat bahay. Clip lang naman. Hindi masyado malamig ngayon, no? Okay. At yan ang itsura ng aming labas dahil 9 PM na ng gabi. Wala nang katao-tao sa labas, kundi yung mga taong pumapasok ng panggabi. Yun ang mga nakakasabay namin. Ang tahimik ng lugar talaga kapag gabing-gabi na dito. Yan, naglalakad kami, dahan-dahan lang. Hindi kami nagmamadali habang naglalakad papasok. Kasi ang oras naman alas 10 ang pasok namin. So, mga 25 to 30 minutes naming nilalakad mula sa door papuntang company. At diyan kami dumadaan sa shortcut. Medyo madilim siya, kaya gumagamit kami ng flashlight minsan. Yan yung kalsada. Yung iba dyan dumadaan, pero yung dito sa dorm namin ay doon dumadaan sa shortcut. At yun yung mga Ukrainian na mga nakakasabay namin pumasok. Hindi naman nakakatakot maglakad dyan kasi maliwanag. At marami ka rin namang nakakasabay. Mga DHL pumapasok. Ayan, nasa unahan na yung iba. May mga Pinoy, may mga Ukrainian. Yan, marami kami naglalakad this time. Dito naman sa part na madilim ay yun, lagi namin nakikita yung pusa na yan. Minsan yung black na pusa. Nakakatakot pero sanay na din kami kasi araw-araw dyan tumatambay yung pusa. At malapit na kami, andito na kami, nakikita na namin yung DHL. Medyo paangat yung lugar na yan, paakyat dun sa taas ng DHL, kaya pagdating dito sa taas, hingal ka talaga. At then, dito na kami sa taas, at yan nga, daanan yan ng trail, at makikita mo may mga naglalakad pa paakyat. Exercise din namin to araw-araw pagpasok dahil pagpa-uwi naman ay nagbabas kami. Kaya okay lang dahil dahan-dahan kami naglalakad. At dito na kami, mag-in na kami, papasok namin sa aming locker. Yan, meron kami mga nakakasabay ng ka-department namin. Dahil ang locker namin ay magbubukas lang siya ng 30 minutes before ng time ng pagpasok. Habang nag-aayos, nagbibihis na kami, susuot na kami ng aming mga vest. Mabilisan na lang kasi marami na rin taong dumarating sa locker at nagkakasiksikan. Wala lang space. Kaya nalagay ko na yung baon namin sa bag. Ang break time pala namin ay 30 minutes lang. At konting pasilip sa aming production. Ayan.
At natapos na ang aming 8 hours duty, papunta na kami sa sakayan ng bus. Naglalakad kami papunta doon. At syempre kami pa rin tatlo ang magkakasabay. Yan, maraming mga nagbabas. At yan na nga, sumisikat na yung araw. Pero malamig pa rin kasi 6 a.m. in the morning yan. At habang nasa bus ay nagkikwentuhan ang mga Pinoy. Medyo may iingay ang mga Pinoy sa bus kasi kwentuhan kami, siksikan at nakatayo nga kami lahat, puno-puno yung bus na yan. Ang aking beshi nahihiya pa sa camera, sabi ko i-vlog kita. At hihindo nga kami dun sa baba ng aming dorm dito sa Tesco. Dito na kami sa Tesco. Next stop, Sindro. And diretso nga kami sa Tesco dahil bibili na naman kami ng tubig. Pag night shift talaga ay bibili kami ng tubig. 6 a.m. din nagbubukas ang Tesco dito. Ang cute ng rabbit na yan. Bibili daw si Pogs ng chicken. At dahil sale ay bumili siya ng breast and legs at ang kanyang paboritong tinapay. Gusto niya yung tinapay na yan. Ang mga Pinoy ay bumibili ng tubig. Kasi hindi kami umiinom ng tubig dun sa dorm. Kasi nga medyo may lasa siyang kakaiba. At aming pagbabayad ay self-service lang, kami ang nag-scan na walang cashier, kaya nasanay na kami ng ganyan, kanya-kanyang scan. Galing nga dito, hindi mo kailangan ng cashier. Yan, nagbayad na siya. Kaso pag namimili ka dito, ay mayroon kang bag. Nandito na kami sa dorm. Yan, bitbitan namin ang mga tubig. Kahit may tubig pa kami, bumibili pa kami para may stock. At yung nga mga pinamili namin ay bitbit lang namin kasi wala kaming dalang bag, plastic bag na pang grocery. And pagdating nga namin ay mag-aasikaso na kami ng aming almusal. Hindi na kami magluluto. Dahil noodles lang ang kakain ko ngayon at siya kumain siya ng tirang kanin namin kahapon. Matutulog naman na din kami kaya yan lang muna ang aming almusal. Mamaya na kami kakain ng kanin bago pumasok ulit ng panggabi. Yan, nagtitimpla siya ng kanyang chocolate. Ako naman ay nag-cup noodles na may konting kanin. At yan po ang buhay namin dito sa Czech Republic. Pasok, uuwi, kakain, matutulog. At dahil pagod na sa trabaho, minsan konting kain na lang, kaya matutulog na agad para makapagpahinga para sa panibagong araw na naman. Thank you for watching guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. See you!